Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Tuesday, February 25, 2025 at mahina pa rin. Wala pa rin yung inaantay natin na foreigners dito sa market. Another net foreign sell nako. So, medyo nakakatakot tong galaw ng market natin. Hindi naman siya masyadong bumagsak. Nag-drop lang tayo ng negative 0.52%. So, 6,064.16. Nasa 6,000 level pa rin si PSE pero talagang hindi maganda yung labas pa rin na labas yung foreigners natin. So anyway, no choice tayo dyan. Negative 563 million net foreign sell nga po yung galaw natin. Tapos tinamaan sa galaw natin for today's trading natin si URC at saka si GGS ulit. Kaya nilagay natin si GGS dito. Nag-drop siya ng 7.52%. So malaki din pala yung drop ni URC natin, negative 4.35%. So ano ba yan? Tariffs pa rin ba yung issue natin? Ayan, nakita nyo ba si crypto? Nag-drop siya ngayon ng 6 o 8%. 6% yata yung drop niya. So below 90k ulit si crypto natin. Ako, malakas-lakas yata yung pullback na gagawin ni Cryptonatics natin. Tapos kagabi sa US market, parang hindi rin siya masyadong maganda, nag-sideways lang yung galawan po nila. Okay, so ayan, wala tayong masyadong pag-uusapan na maganda yung galawan, si Keppel pa rin, di ba? Yung maganda yung galaw. Meron dito si STI, nag-up siya ng 2.84%. So nasa trending stock siya kanina pero napalitan. So meron siyang 2.84% na galaw. Ayan, so basa naman tayo ng Verde. Meron siyang 1.54 million net foreign buy. So yung galaw nitong si STI, tagal na nitong gusto mag-breakout pero hindi matuloy-tuloy. Tingnan natin bukas. Ayan. So malit lang yung net foreign buy na nakita natin. Tapos si SCP pa rin, ayan, nag-trading hold pala to kahapon, so hindi ko napansin kasi meron naman siyang price action na lumabas sa kanya. Ayan, so nagbukas na yata. Meron siyang 0.68% na gain for today's trading natin. Para doon sa awarding yata ng di ba, ng kaso-kaso kay NGCP natin. Ayan, so pinaburan itong si SCP natin. So meron siyang 572k net foreign sell. And then si OGP, marami yata may hawak kay OGP natin. Pangalawang araw na rin na trending stock siya o since last week pa, no? So, meron siyang 1.59%. So, medyo nag-bounce na kasi ng konti. At di ba nag-worry tayo dito kasi nga nag-fill the gap siya. Yung malalaki yung buhos nga. Pero meron naman siya magandang upcoming na more than 3% na dividends. Ayan. So, negative 4.91 million net foreign sell si OGP. And then si Plus, yung alaga natin, sino mga kasama ko dito na merong Plus, nag-drop na siya. Ayan, negative 3.31%. Kala ko bibigwas ulit to Kasi di ba nung umaga malit lang yung kandila tapos pagdating ng closing, binawian pala siya. So buti nilang meron siyang 17.76 million net foreign buy. Ayan, hindi ko alam kung ano tong meron siyang change in shareholdings So mamaya silipin na lang po natin kung anong galaw niya. And then si GGS nga natin, malakas yung drop, negative 7.52%. Kasi lumabas na naman yung foreigners natin. So negative 39.67 million net foreign sell si GGS. SEC, okay, may nag-worry yata dito, no? Bigla dumami kanina to Pero nawala na rin siya, no? Dito sa trending stocks natin. Anyway, representative na lang ng blue chips. Negative 1.19% and 52.76k net foreign buy. And STI nga is nanggap siya ng 2.84%. Okay. So, mukhang may kinakatakutan yung market natin sunod-sunod Pati Asian markets, kung napansin nyo kanina, medyo mapula din po yung kanilang galawan. Meron yata yung recession na dito sa amin, malakas yung recession dito sa Malaysia. Ayan. So naghanap kami malilipatan, wala talaga. So talagang tanggalan yung inaantay natin dito. So sa amin naman sa company namin, ayan, para sa mga tech related sa mga tech yung trabaho. So laglagan sa amin and major announcement for the week. So marami siguro mga kagaya natin na expats yung pwedeng tamaan kasi nga syempre priority yung mga locals para ma-retain nila yung kanilang mga trabaho naman. Okay? So, okay. Tingnan na lang natin kung ano nangyari dito sa mga stocks natin ito pero medyo pa rin, matamlay yung galawan ng ating market lalo na ngayon. Drop na naman yung mga big caps na
stocks natin. Ayan. So, disclaimer guys, tingnan natin yung crypto, ano ba nangyayari sa kanya? Ang lakas ng drop. Sa mga bago sa channel natin, o yung mga viewers natin, yung ating review is for education purposes ng po to. So, huwag nyo gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence lang po ako ng stocks yung gusto mong bilhin. Then follow mo lang po ako dito sa ating Palabi Trader. Maraming salamat po doon sa mga nakasubscribe. And kung gusto mo mag-join dito sa trading group, open lang naman siya. Okay? So, andito yung ibang kasama natin dito. Okay, so sa mga nakasubscribe, maraming salamat po doon sa mga usual na viewers. Company reviews, mga mapapa-full term tayo sa vlogging nito kapag tanggal tayo sa trabaho. So company reviews, profit or loss, mga sample trades sa market, basic indicators, technical analysis, fundamentals, yung mga risk management, PSE, stock market studies, and yung mga learnings natin sa market naman. And then sa crypto, follow mo na lang po ako dito sa ating Palaboy Trader. Crypto ko to para sa mga play to earn games naman natin. Okay? So bubuhay natin yan pag wala tayong magawa. Ayan, pag wala tayong trabaho. Ayan. So dito tayo sa vlogging natin mag-concentrate. Okay? So sa social media, follow po ako dito sa ating Facebook account para updated sa mga posts natin or dito sa ating Facebook page. Buti-gipit yung mga articles natin dito sa PSE market. And ano ba nangyari dito? Meron tayong summary. Ayun si Bitcoin 6%. So nag-drop siya kanina nang ma-break yung support sa 90,000 level. Ayan, parang double top si Nag-double top pala si Bitcoin Laki ng swing na to, no? So ano ba to? Weekly data yata to. 5-year o maximum data. Okay, so silipin natin yan mamaya. Okay, dito muna tayo sa summary. So hindi pa rin tumitigil yung di ba? Nakakaba tong bear market natin na to kasi kung kailan nasa baba yung chart natin sa PSE, saka naman araw-araw na lumalabas kasi yung mga foreigners natin, which is bad sign. So maraming black swan na pwedeng lumabas. 563.8 million, ayan po, net foreign selling pa rin tayo. So malit lang yung drop, hindi natin masyado makita sa chart, pero ramdam natin doon sa mga individual na stocks. So negative 0.52%, and tinamaan si GGS 7% yon. Holding firm kasi siya, di ba? So negative 1.58%. Bumawi ng konti si property. Kaya pala nag-trending ng konti si Ayala Incorporated natin. Okay? So very bad pa rin yung market situation. Kailan kaya magsusubside? Buti na yata ng March, no? Kasi 3 days na lang, March na naman. Okay, foreign funds sold, East West, Metrobank, Security Bank, ASEAN, AP, Meralco, Manila Water, CNTF, DNL, EMI, Monde, AC, Aboitiz, AGI, JT Cap, GGS, ayan, nagtanggal si GGS, Ali, CREET, Philrich, MEG, Emirates, Globetel, Converge, Cebu, at saka si ICT. So foreign funds bought, BDO, BPI, China Bank, Alter, FGen, GSMI, Jollibee, Costco, DMC, Erich, Dito, Mac, at saka si STI natin. So Asian stocks. So hindi lang naman po Pilipinas yung mahina. Ilang araw na rin natin nakikita, kasabay din natin yung Asian stocks. So Asian stocks tumble across the region. China shares decline amid Trump tariffs. Ayan. So tariffs pa rin pala yung sinesentiment ng ating market. Grabe naman kasi yung saan ba nakaisip yung tariff na yan? Wala naman dati yan na ganyang kalalaki. Ayan. So, ayan, laglagan lahat to. Okay. So, malamang, yun na rin yung pinaka-sentiment natin. And then, nagtumble na din si Bitcoin natin. Kasi global market US, Europe, and then Asia markets is pababa. Sumunod na rin tong si cryptos natin. Okay. So, Meralco, 2024 core earnings exceed forecast. Tapos si STI, ito yung balita natin, net income surge 76% for the 6 months ending December 2024. Ayan. So, tingnan natin bukas kung meron niyang igagalaw. Bakit kasi yung galaw ng market Meralco, post a consolidated net income up by 21%. Ayan. So, fundamental-wise, okay naman. And then ICT, tignan natin kasi ito yung sa tariffs. Ayala Land posted a 15% profit. Ayan, okay naman siya pero 'di ba? Laglag nga yung price action natin. Tapos kanina umaga, isa lang yung maganda.
Si Rich lang yata. No? Hindi ko pa nakita yung summary ni ano. Saglit. Silipin natin yung summary ni DA Market Online para sa mga, meron siya kasi dito. Wala siya, no? Hindi siya nakapag-post ng ano. Wala siya. Hindi siya nag-post ng 3 p.m. Medyo hindi rin siguro masyadong ano, motivated to si DA market natin. Ayan. So STI, education, so up siya ng 76% sa earnings. Tingnan natin bukas yan. SMPH, target price 38.2. So almost 50% yung upside niya, no? Sa current price na 23.4. Yung ating corporate stories, okay. Meralco reported a 22% increase in consolidated core net income. Ayan, so tagal ko na rin, naalala ko lang tagal ko na rin dito sa Malaysia eh. Mag-ano na ako dito eh, 14 years this year sana. Kailan, okay, nagbago ng direction yung ano, yung manager. Yung pinaka ano kasi, binago niya yung mga products eh. So nag-venture kami sa ano eh, sa electric vehicles from discrete, yung mga marunong, mga discrete na uh, ICs. So yon, nadali nung bumagsak yung ano, yung electric vehicles. Ayan. So Meralco reported a 22% increase in consolidated net income. RCBC reported a net income of 9.5 billion in 2024 driven by a 26% increase in net interest income. Ayan, maganda. Manulife announced automatic share repurchase plan. SMPH is set to invest, laki 100 billion for capital expenditure. DMCI allocated 6 billion in the Erin Heights project, 55-story condominium in Quezon City. Okay, kailan hindi mapansin yung mga yan eh. Wala tayong foreigners eh. So the real estate investment of Sobel Families Ayala reported 49% jump in net income. Ayan. So kumikita si ano, A-REITs natin. SMPH plans to allocate 100 billion capital. Yun yung kanina. Meralco is video headed for higher highs or is stuck in the holding patterns. Maganda rin kasi yung earnings ni ano ni video po natin. And then okay, ano ba to? Sovereign wealth fund na naman is si Marlica ba to? Is extending 76 million loan to Makilala Mining Corporation. Ayalalan, okay na yung earnings niya. And then share buyback pa rin si URC. SCP was halted to start the day yesterday but really fared quite poorly once Move was listed. So the stock drifted almost 5% lower on light volume. Ayan. Wala nga tayong ano, walang volume yung markets natin. Okay? And then US market. So mix o siguro laglag din yung galawan nila. Naku, kailan kayo babalik yung mga stocks ulit natin. Okay? So guys, yung ating patalastas, yung ating patron ulit, yung mga gusto ng kasama dito sa trading sa market or guide sa Philippine Stock Exchange trading, pwede po kayong sumali dito sa ating Patreon channel naman. Gusto mong support, okay lang din. Ayan, pwede po yan. So, maraming salamat doon sa ano, may mga free, sumasali doon sa free membership natin. So, lalagyan natin ng content yung mga members natin dyan. Ayan, hopefully. Ayan. So, tingnan ulit natin yung galaw ng ating market. Grabe pa rin yung ano, yung net foreign sale natin, no? So, kaya hindi ko inalis yung ano, ayan. Araw-araw tayo ngayon na ano, na net foreign sale na naman. Okay, paano ba? Ito yung projection ko sa kanya last time. Hindi natuloy. Ganito ba? So, ibig sabihin, hanggang March pa yung ano, yung bearish condition ng market natin. Based sa trend na pinapakita niya, bago siguro natin makita na mag-rebound yung market natin. Kasi wala pa rin eh. No? Araw-araw, mapula pa rin yung, ano, yung galawan sa market natin. So, ayan. Kaya be cautious na lang. Kasi kagaya niyan, umakyat si Plus, GGS pala, noong mga nakarang araw. Nag-bounce na siya ng 20% yata yung bounce na ito. And then suddenly, biglang magda-drop. Kasi yung foreigners wala pa rin. So 563 million net foreign sale. And overall picture, kita mo naman, talagang bearish pa rin. Tagal na natin 4 months na, no? Magpa 5 months na tayong nasa bear side ng ano, downtrend na galaw ng ating market, no? Ang tigas naman ng ano, MA20 na yan. Hindi mabutas-butas ni Philippine Stock Exchange natin. Okay, so anyway, no choice.
Wait na lang muna tayo. Okay. So ito yung galawan ng mga big caps. Hindi natin nakita yung summary kanina. So URC nag-drop ng 4%. Metrobank drop 3%. ICT negative 0.12 na break na rin yung support niya. No? ICT natin, BPI, ito medyo lumalaban pa. Negative 0.38. Si GGS, ayan, kinain niya ulit yung sayang to, naka-recover na eh. Ganda na sana ng kahapon eh. Ayan, bigla naman ng buhos, negative 7.5%. BDO, yan, pa-breakout si BDO. May upcoming dividends na maliit. 2.48%. Jollibee, ito medyo malakas-lakas pa, no? May foreigners. So, 1.97. Ayala Corporation, minus 3. Monde, minus 1. SMPH, konti lang. Sino pa? Okay, so the rest, ayan, LPG, na-pullback ko. Si LPG natin. San Miguel, 0.06. Okay. So, ito yung galawan ng ating mga big caps sa movers naman ng market natin. Banang buhay si ano ay okay, meron siyang volume na konti. 11% siya yung namayagpag for today's trading natin. May follow-up ulit si Keppel Philippines, 5.79. Star Malls, walang volume. Si Keeper naman, Keppel yung isa, Keeper to. 3.75%. Si STI, yan pag-usapan natin, hindi matuloy-tuloy yung breakout niya. 2.84%. And Apollo, ay nag-bounce ng konti mula doon sa ano natin kapon, laglagan. 2.08%. Okay. Sino yung mga binenta for today's trading? Hanapin ko na lang yung may volume. Ayan, si GGS nga. Minus 7.5. Medic, walang volume. PHR, minus 6.45. Ewan ko, totoo na yung bounce na yun. 6.45%. Home, nako, another 52 weeks low. 5.45% URC minus 4. FCG, bumigay na si FCG. Minus 3.85%. Laglagan na yata lahat eh. 3.77 si Merrimart. Okay. And then si Plus minus 3%. O, nag-bounce ng konti. Tingnan natin. Hopefully, mag-bounce bukas si yung alaga natin na si Plus. Okay, so silip tayo dito sa global market. Ayan. Pangit na naman, no? So, negative, saan yung ano niya? Ayan. So, negative 0.3% si S&P futures. Tapos, naka-on ba yung natin? Yung video natin. Dow futures, 0.17. Nasdaq futures, negative 0.49. So, mukhang mapula ulit. So, European markets, mix sila pero Asian markets yan. Naglag po lahat ng Asian stocks natin, no? So, anong sabi dito sa mga news? Wala, no? Kahit yung hindi rin nabanggit yung yung tariffs ni Trump, pero yung sabi kanina sa day market securities natin. Okay. So, crypto. Tingnan ko muna yung ano ba yung reason natin dito? Wala eh. Kwento lang yung nakalagay dito. Crypto sell-off, sabi lang nila. The meme coin explosion is already getting exhausting. Ayan. Kasi up and down lang yung galawan dun eh. Okay, so wala naman balita eh. Nako. Sa tariffs lang naisip ko din eh na pwedeng dahilan bakit ang laki ng drop. So 87K na lang si Bitcoin, lalaki yun. So chance for bounce to sa mga coming few days. Ethereum 2.3K, XRP, laki yun, 14%. Balik na sa DOS si XRP, and then si BNB is balik ulit sa 598. Ayan. Dodge, laki 13%. ADA, minus 12%. Si XRP, lalim na. Minus 7% ulit siya. Okay, so laglagan yung laki ng laglagan. Grabe yung dami na namang malibang ko naka-short ka pero normally long yung mga position dito. Okay, so laglagan. Saban ng cryptos. Next, pag-usapan natin yung ating trending stocks. Okay, so natin sa listahan natin si SGP. So nakailang araw ng trending tong si SCP natin. Okay. So after ng laglag natin sa kanya kahapon, nag-bounce siya ng konti dito sa MA20, no? Ilalagay na ba natin sa baba o susundan natin yung galawan niya? So saglit, siguro drawingan natin ng hindi naman ganun kalaki, 0.68%. Okay, ito yung pinaka-trend natin sa kanya, and then kung gap yung pag-uusapan natin is nandito sa 11 nga. Yung pinaka-support na sinasabi natin sa kanya kapon. Okay. So, depende kung sino yung mauna sa kanya. So, ilalagay ko na lang yung pinaka-trend lines niya.
Kasi may volume naman siya kahit papaano. Okay. So lumalaban ng konti yung galawan natin. Kailang konting-konti lang, 0.68% si SCP natin. So after ng trading hold pala kahapon, ayan, nalaglag pala dahil doon, nalaglag yung price action natin sa kanya. So wala no, hindi man ganun kalaki yung galaw niya. Marami lang siguro nakabantay dito kasi nga first na investment ni Maharlika natin. And then uptrend pa rin naman yung Ito, nagkaroon siya ng konting lower low pero lumalaban ng konti yung price action natin. So, tingnan natin bukas. Ba't naman tipid na tipid yung daily candle ni SCP natin. Kulang na tagatulak siguro sa magandang yung mga tagalabas. Okay? Next, OGP. Hindi masyadong gumalaw si SCP pero trending pa rin. Ayan, medyo lumaban ng konti kanina si OGP natin. Marami nakabantay dito kasi siya, no? Nag-bounce dito sa or hindi na tinuloy yung gap dito sa o ito na ba yung pinaka-fill the gap natin dito sa bandang baba. May gap kasi dito na sinisipat-sipat natin kahapon eh. So anyway, nag-gap up siya and then nauntog siya. So ibig sabihin, medyo pa rin, marami pa rin yung nagtitake profit sa kanya. Tingnan natin kung maging support natin yung MA 100 or yung ginuguhit natin dito, which is kailang medyo mas mababa itong pinaka-trend line natin sa kanya. Kasi ito yung pinaka niya eh. Ayun, ito yung pinaka malakas na niya eh, trading channel niya. Ayan. So malakas naman yung uptick niya. Tignan natin kung hanggang dyan lang ba sa 15.3 or 15 pesos yung pinaka-support natin kay OGP natin. So, hindi rin ganun kalaki yung galaw. Pero sila yung trending eh. So, 1.59% and meron siyang 4.91 million net foreign sell. Ayan. Ito lang maganda sa kanya. Medyo exciting yung dividends siya kasi malaki eh. Malaki magbigay si Tignan natin yung ibang dividends. 2.7, parang regular to 5.23 at tapos 3.92. 3.52. Panalo na rin yung dividends niya kasi nag-uptrend naman siya since IPO and then meron siya binigay na magbibigay siya ng more than 10% na dividends na for 1 year, span of 1 year. So malakas din magbigay si itong si Oceana Gold natin. Pwedeng dividend stocks to eh kung tuloy-tuloy yung trend natin na ganito. Ayan. Kaya lang nauntog yung na. Hindi pa masyadong confirm na to eh. Reversal candle as of this time. Okay? So yun lang yung observation ko kay OGP and then si Plus, yung alaga natin laglag. Ayan, napagod na si Plus natin. Taas na kasi Ayan, nag-pullback na siya. Pero nasa overbought pa rin yung RSI natin. Masyado pa rin naubusan na ng buyers si Plus natin. So nag-peak siya dito sa around 38 pesos. Ayan. Hopefully, hindi yan yung pinaka-peak natin. Saglit. Silipin natin. Yan na ba? Parang yan na yun. Yan na ba pinaka-peak natin? Mga ka-plus holders natin. Pag dito naman, nag-parabolic kasi yung galaw niya. Okay, so mukhang meron tayo resistance. And nag-bounce naman siya ng konti sa MA9. Pero be ready lang para sa MA20 validation. So, saan ba? Ito. Sa around 33 pesos na pinaka-next na support natin. Pullback muna. Pero wag lang ganito kalaki, no? Siguro ang clue natin kapag tapos na yung rally natin is meron siyang gap down. Ayan, tignan natin for the coming few days. Hopefully, hindi pa isang pullback lang yung nakikita natin na galaw. Kasi meron naman siyang kahit pa paano, meron naman siya net foreign buy na 17.76 million and meron siyang 3.31% na loss for today's trading. Okay, pullback muna yung portfolio natin kay Plus. And then, GJS. So, yun lang naman nakikita ko sa kanya. Wala kasi siyang foreigners. Walang foreign buying si GGS natin. Meron siya for the past few days. Pero parang lumabas din siya, no? So, hindi ko nabilang kung magkano yung net foreign natin. Kasi umakyat siya ng ilan ba to? 20% ba to? Nag-up na rin siya ng 20% eh. So anyway, net foreign sell for today. Tingnan natin kung ma-retest yung MA9. Retest, hindi ma-retest. Ayan, so yung ating MA9. So meron siyang 39.67 million
net foreign sale. Laki din ng laglag niya. So, meron siyang nagre-retest siya ng support dito sa around 16.5. Ayan. Okay. Lumalabas tuloy kapag bumagsak pa rin tayo. Magiging na naman siya, lower high na naman, which is very weak indication or indication na bearish yung stocks natin. Ayan. Puro lower high kasi yung lumalabas sa kanya. Okay, so too early to say. Tingnan natin bukas kung magkaroon siya ng bounce. Nabasag din pala yung RSI 50 level kay GGS natin. Okay? So, sakit support niya. Laki niyan. Next, SCC. Napagod na yata. Ayan. Kasi yung next na dividend natin, magma-March pa lang naman April. Di ba? Yun yung pinaka, natin. Next na dividends natin. Okay, so, pala ko dire-diretso. Malay mo, tingnan natin, nasa pa lang naman siya. First na pullback. And ang bounce area niya, madalas, ito, MA20, MA20. So, tignan natin kung magbabounce tayo dito sa MA20. Abutin kaya yan ng buong March bago magkaroon ng breakout sa 38 pesos. Kasi April yung anong date pa yung dividends natin. Ito, October, March pala Announcement, March. Pero ex-date is around April. Ayan, so medyo malapit na. 5 at saka halos 10% din pala yung binibigay niya, no? So, tingnan natin. Malay mo, breakout yan bago mamigay ng balita sa dividends si SEC. Lalo na, di ba, yung huling news natin sa kanya, third quarter to, no? Pangit pa rin siya. Yung huling news niya is maganda daw yung kita niya sa Q4, di ba, yung huling sinabi niya doon sa mga news niya. Yun na lang ang tabayanan natin. So, siguro normal pullback lang. 1.19%. And then, lastly, si STI. Ilang araw ko na rin binabantayan to, pero wala Hindi niya kayang, So, yung lumabas na yung earnings niya, di ba? First 6 months yung sabi niya, nag-up siya more than 74%. Kaya lang, ewan ko, ba't nahihirapan siyang umakyat bago lumabas yung news natin na Ilang araw na siya na, na puro Dow G yung kandila natin. Akala ko nga pupulpak si STI kasi hirap na hirap siya. So, tingnan mo. Yung mga kandila natin, hindi solid, kundi siya single line So, nag-up siya ngayon 2.84%. So, first time niya after a few days na mag-green. So, meron siyang 1.54 million net foreign buy. So, yung pinakabuong picture niya, uptrend naman siya. So, magandang bantayan kung another breakout yung makikita natin dito sa 1.5 peso level. Kaya lang ba't ganun? Hindi solid yung yung lumalabas na kandila. So, ibig sabihin, konti lang yung nagtitrades o konti yung volume ng trades natin. No? Wala Wala masyadong nagpapalitan lang nagsishake hands. So anyway, pag tinignan mo naman yung RSI niya, bullish naman yung yung pinaka-RSI natin, di ba si PSC? Yung RSI natin nasa below 50, itong si STI. Halos lahat naman sa recent na galaw niya, nasa taas ng RSI 50 level. Okay? So, remains to be seen kung kaya mag-breakout ni STI natin. Okay? So, yun na lang muna yung ating review dito sa market. So, ako personally, pag ganyan na laglagan pa rin yung foreigners, medyo mahina pa rin talaga. Kita mo naman, walang dumidiretso na galaw, di ba? So, lahat is meron siyang pullback na malalakas. Okay, hopefully bukas or for the week, di ba? At least bago katapusan, makakakita tayo ng net foreign buy dito sa market. Pag hindi, double bottom flip. Okay? So, yun lang muna yung ating review for today's trading. As usual, bago tayo close, please don't forget to subscribe. Join ka sa group natin. Kung gusto mo, Crypto ko to, follow mo na lang. Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon. Sa mga gusto na guide, sali lang po kayo dito. Okay? So, yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.